Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa, sa Italy, sa Australia, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dubai. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. At nais din nating batiin yung ating mga kapatid sa Cebu, sa Malolos, Cagayan de Oro, sa Bago City, na ang bawat isa ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng ating pandemic ay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At tayo po ay nagagalak sapagkat tuwing tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating panalangin, datnan kayo ng salita ng Diyos na nasa kalusugan, kagalakan, kalakasan, at patuloy na ang pangangailangan po natin ay laging sapat na nagmumula sa ating Diyos. Muli, mga kapatid, sa ating pagsisimula, tayo po muna ay manalangin at ating dalhin sa Panginoon sa umagang ito ang ating mga gawain at ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Diyos, aming Panginoon, aming po pinagkakatiwala sa iyo sa umagang ito, ang aming gawain. Kami, Panginoon, ay iyong patnubayan, pangunahan. Bigyan kami ng mapayapa na pakikinig. Bigyan mo kami ng maayos na panonood at huwag nawa gumawa ang aming kaaway, bagkos lukuban mo ng banal na dugo ang iyong mga anak at ang pamamahayag ng iyong mga salita. Kami, O Diyos, sa umagang ito ay kasihan mo ng banal na Espiritu. Patuloy, Panginoon, na tulungan na maging malakas, patuloy na naglilingkod para sa iyong gawain. Muli, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Kami ay iyong pagpalain. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral sa buwan ng July. At ang ating pong pinaka-tema sa buwan ng July, it's all about the Christian Ministry Essentials. Ibig sabihin, ating tinatanaw, ating binabalikan ang pananampalataya ng isang mananampalataya at ating itinuturo sa bawat mananampalataya ang kahalagahan na meron tayong isang totoo, tunay, tuloy-tuloy na pananampalataya. Sapagkat sa ganitong mga kapanahunan, ito ho ang masasabi nating napakahalaga. At dito ho nagkakaalaman sa ganitong kapanahunan, tayo nga ba ay nasa totoong pananampalataya? Tayo ba ay mahina ang pananampalataya? Tayo ba ay malalim pa sa ating mga pananampalataya? Kaya napakahalaga na ikaw at ako sa umagang ito ay nagpapatuloy. At katulad po ng ating nasimulang pag-aaral, yun pong ating hashtag. Ano po, wag niyo pong kalilimutan. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. At ito pong ating pag-aaral sa buwan ng July, ito po yung Faith Series. At ating tinitignan nung unang linggo, July 5, ay sinimulan natin ang ating pag-aaral hango sa Romans 1, 16 and 17. We talk about the Christian's faith. At pinag-usapan natin ang pananampalataya ng isang mananampalataya. At nakita po natin na ang pananampalataya ng isang mananampalataya ay hindi nagmula sa isang mananampalataya, kung hindi ang pananampalataya ay isang bigay kaloob ng Diyos sa bawat makasalanan na kumilala sa Panginoong Hesukristo
bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, yung ating the battle cry, ika nga, the just shall live by faith. At last Sunday, ang ating kapatid Ray, that is a wonderful message that the Lord has given us. Romans 10 to 17 naman yung ating pinag-usapan. At ang binigyan diin ng kapatid Ray, it's all about faith cometh by hearing, and hearing God's Word. Hindi lamang mahalaga ang pananampalataya na ipakita at napatunayan sa atin hango sa banal na kasulatan na ang pananampalataya ay lalago at darating lamang sa buhay ng isang mananampalataya kung siya po ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, habang siya nakikinig ng salita ng Diyos, palalim ng palalim ang kanyang pananampalataya. Lalo siyang tumitibay sa kanyang pananampalataya. Kaya tayo po nagagala. At ngayong umaga, tayo po ay nasa ikatlong paksa ng ating pag-aaral. At kanina ay binasa na ho sa atin yung ating teksto. James chapter 2 verses 14 to 26. At ang atin namang titignan sa bahagi ng kasulatang ito, it's about faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang gawa, ayon sa banal na kasulatan, ay patay. At sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, mga kapatid, hindi pa naman natin tinitignan ang aklat ni James na pag-aaral as a book, no? Pero darating tayo diyan. Babalikan natin ng James sapagkat alam niyo po napakaganda ng aklat ni James kung ang ating pag-uusapan ay ang practical Christianity. Kasi iyan ang pinakapaksa, no? Kristyanismo na pinamumuhay sa araw-araw. At marami sa mga mananampalataya na akala nila Christianity is more on what we believe. But also, we should never forget Christianity is all about how we behave. Ito po ay parang isang coin na merong dalawang sides. Ano? Merong belief at merong how to behave. Okay, we have the doctrine, but we have also the duty. So ito po yung ating pag-uusapan. At siguro, para meron lang tayong magandang pag-aaral at maunawaan natin ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Siguro, just a few thoughts. Pag ating pinag-usapan ang aklat ni James, na meron siyang 5 chapters, ang pinaka-main theme. Pag sinabi natin main theme, yung kanyang buod, yung nilalaman ng aklat ni James, talks about real faith produces genuine works. Again, real faith produces genuine works. Okay. At ang pinaka-key section, pag sinabi natin key section, ito yung talata na nagbibigay sa atin ng isang idea kung ano yung nilalaman ng buong kasulatan. Siyempre, maraming topic. Pag pinag-usapan natin ng James, marami siyang topic. Pero ano ba talaga yung outstanding topic ng aklat ni James? At ito ay ating makikita sa James 2:17. Ito yung pinaka-basis ng ating pag-uusapan. Even so faith, if it hath not worked, is dead, being alone. Sa Tagalog, gayon din naman ang pananampalataya na walang magagawa ay patay sa kanyang sarili. So, mahalaga na tayo mga kapatid ay paulit-ulit nating pinagbubulay-bulayan ang mga talatang yan. And then, meron tayong tinatawag na mga key terms. Key terms, ibig sabihin,
ito yung mga salita na paulit-ulit yung nakikita pag ating pinag-aaralan o binabasa ang aklat ni James. May 4 na terms: faith, works, doers, at brethren. Okay. So ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, at ang ating panalangin, nawa, ay maunawaan natin ang nais ipaalam sa atin ng Diyos sa umagang ito. At muli, mga kapatid, faith without works is dead. Alam nyo, meron ako na binasang mga libro just to compare yung mga kanilang idea about the book of James. Sabi nung isang writer, sabi niya, alam mo, ang James ay nagpapahayag ng 3 klaseng pananampalataya. Una, dead faith. Second, demonic faith. At pangatlo, dynamic faith. At sa totoo lang naman, andito naman talaga, di ba? Yung dead faith, yung walang gawa. Pagkatapos, yung demonic faith, yung meron lang paniniwala sa Diyos, na sabi ng Biblia, yan din naman ang paniniwala ng Diablo. Pangatlo, dynamic faith, ito yung pananampalataya na kaya niyang harapin ang pagsubok. Alam niya ang tamang pag-uugali sa tukso. Alam niya kung paano tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi siya unfair. He can control the tongue. So, ito yung mga dynamic na pananampalataya. At ito yung mga bagay na hindi natin siya babalikan o tutuunan ng pansin sa umagang ito, sapagkat gusto lang natin ipakita, mga kapatid, ang ilang just a glimpse of what real faith is. Okay? So, simulan natin ang ating pag-aaral na ito ay mga talata na akala ng iba si James at saka si Pablo ay merong kontradiksyon, no, sa kanilang mga sinulat. Bakit? Sabi kasi ni James sa James 2:24, "Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only." Sa Tagalog, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Okay? And then sabi naman ni Paul, Romans 3:28, "Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law." Sa Tagalog, kaya nga maipapasiya natin na ang mga tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Pag ito ay ating tinignan at hindi natin alam ang context ng Romans, ng James, magkakaproblema po talaga tayo. Hindi natin ito pwedeng pupulutin lang yung mga talata at pagkatapos ating ipaliliwanag, magkakaproblema tayo. Kaya nga, napakahalaga, kahit kami sa seminary, ay sinusunod namin yung the science of interpretation, o tawag namin yan hermeneutics. Okay? Dahil ang hermeneutics ang magtuturo how would you interpret, how would you handle itong mga talatang ito. 3 bagay. Okay? Let us examine 3 important differences between Paul and James. Bago natin balikan, gusto ko lamang, mga kapatid, na maliwanag sa ating kaisipan ang pinagkaiba ng pananaw ni Pablo at ni Santiago patungkol sa pananampalataya at sa pananampalataya na may gawa. Number 1, it's important to understand that the emphasis of Paul's and James' writings
are different. Unang-una, ang emphasis, yung diin ng kanilang itinuturo magkaiba. Halimbawa, Paul stresses the root of salvation, which is faith in Christ plus nothing. So ano sabi ni Pablo sa kanyang katuruan? Na ang pananampalataya ang ugat ng kaligtasan. At ano yon? Pananampalataya kay Kristo, wala nang iba. Si James naman, James calls attention to the fruit after salvation. Ano naman kay James? Kailangan bigyan pansin ang bunga ng pananampalataya pagkatapos ng kaligtasan. Paul talks about the root, James talks about the fruit. So, sa emphasis pa lang mga kapatid, magkaiba na. Paul talks about the root, James talks about the fruit. So, walang contradiction. Walang problema. Ibig sabihin, yung paksa ni Pablo at paksa ni James, pag pinagkaisaw natin, talaga namang napakagandang katuruan. Si Paul, sabi niya, this is what we believe. Sabi naman ni James, this is how we should behave. Okay? And we should behave based on what we believe. So, napakahalaga ang unang bagay na yan. The second contrast between Paul and James is perspective. Perspective. Kumbaga sa atin saan, ano ang pananaw, ano ang tinitignan ng ating ni Pablo at ni James. Ang perspective, Paul looks at life from God's perspective, while James looks at life from a human perspective. Para ba sinasabi dito na ang faith ay ang tinuturo ni Pablo, ano ang buhay ayon sa paningin ng Diyos, at sabi naman ni James, ano ang buhay ng isang mananampalataya ayon sa pananaw ng tao. Kasi totoo naman mga kapatid between you and God, faith. Di ba? Ang problema natin, hindi nakikita ng tao ang pananampalataya. Ang nakikita ng tao, yung bunga ng pananampalataya, yung works. Okay? So, yun yung aspeto rito at napakahalaga mga kapatid. And then the third contrast, and perhaps the most important one, is the difference in terms, magkaiba sila ng salita na ginagamit. Isa ang salita, iba ang pagkakagamit. Okay, halimbawa, Paul and James use the word justified, but with two different meanings. When Paul mentions justification, he means the act of God at salvation, whereby he declares the believing sinner righteous while still in a sinning state. So, yun po ang ibig sabihin ni Pablo. Justified, justification, gawa ng Diyos sa kaligtasan kung saan inihayag ng Diyos sa isang makasalanang nananampalataya na siya ay pinatawad ng Diyos kahit sa kabila na siya ay nasa kanyang kalalagayan bilang isang makasalanan. James, on the other hand, uses it to mean validate or evidence. James says, we justify or prove our faith by our works. So, nakita po natin yung terms. Nakita natin yung mga salita na ginamit. At merong pagkakaiba. At iba ang tinitignan ni Pablo at ni James. At
Pag ito'y ating pinagsama, ito po'y isang napakalalim na katuruan na hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang ating belief sa ating behavior. Okay? What we believe becomes our behavior. Kung anong pinaniniwalaan mo, yan ang nagiging pamumuhay natin. Kaya kung ang paniniwala mo mali, ang pamumuhay mo mali. Kung ang paniniwala mo ay tama, ang pamumuhay mo tama. So, yun lang ho ang pinakamadaling paliwanag sa atin sa umagang ito. Kaya, ano ang sinabi ni James sa 2:14? Sinimulan ni James ang kanyang argument with a rhetorical preposition. Rhetorical, ibig sabihin parang patanong, ano? May patanong siya na marahil ang kausap niya ay yung mga Kristiyanong sinulatan niya kasi ang kanya po rito sinulatan mga Jews believers ito no? Mga Hudyong mananampalataya na scattered because of the persecution, at marahil nagsawa, napagod na sa kanilang dinadaanang buhay, nakahirapan, na para bagang ayaw na nila na ipamuhay yung kanilang mga paniniwala. Kaya ano sabi ni James? What doth it profit? Kausap niya rito yung mga Hudyo, What doth it profit, my brethren? Though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? Sa Tagalog, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Di ba? Ano ang argument? Ano yung tanong ni James? I-summarize ko lang. Parang ganito ibig sabihin ni James. What good does it do to say you have faith? If you have faith, at sabi dito, to say if you have faith, but you have no works to justify that claim. Kita niyo ba mga kapatid? Ano ang kahalagahan, anong ganda na meron kang sinasabing pananampalataya, pero yung pananampalataya mong yan ay wala namang gawa upang patunayan na totoo yung sinasabi mo. Diba? Kaya nga, diba, sinasabi natin palagi sa ating mga preaching, diba? Para bang, if you claim something, the burden of proof is on your shoulder. Pag sinabi mo, Pastor, ako'y mananampalataya, patunayan mo. Pastor, ako'y lingkod ng Diyos, patunayan mo. Pastor, ako'y alagad ni Kristo, patunayan mo. Bakit? Ikaw na nagsasabi, ikaw na nagkiklaim, the burden of proof lies on your shoulder. Either tama ang sinasabi mo, or peke yung mga sinasabi mo. Pangalawa, sa rhetorical preposition ni James, what good is a faith that doesn't produce works? Anong kagandahan sa pananampalataya na wala namang mga bungang mabubuting gawa? Diba? Ano kagandahan ng isang pananampalataya na wala namang bunga na mga gawa para sa kaabubuti ng ating kapwa? Kaya ito ho yung yung mga argument ni James. Kaya nga pagdating doon sa 14b, yung last part lang, kung sinabi niya na may pananampalataya siya at wala namang gawa, yung last part ng text sa verse 14, can that faith save him? Pag ang isang tao ba may pananampalataya na sinasabi niya pero wala namang bunga, sa inyong palagay at sa inyong pananaw, yung pananampalataya na sinasabi niya, totoo o hindi?
Totoo ba o hindi? So ito po yung ito po yung ating nais bigyan pagpapahalaga sa umagang ito. Dahil sa umagang ito, mga kapatid, ay ating pag-uusapan sa maikling panahon. Hindi tayo magtatagal. Pag-uusapan lang po natin sa umagang ito ang katangian ng isang the characteristics of a genuine living faith. Katangian ng isang totoo, buhay na pananampalataya. Dahil, sabi nga natin kanina, merong dead faith, may demonic faith, may dynamic faith. Is your faith alive or dead? Alam mo, yan lang naman ang palaging tanong. Kaya, sa panahon natin, sa pandemic na ito, mga kapatid, talagang dito nagkakaalaman kung ang ating mong pananampalataya, buhay o patay. Dito natin nakikita, kahit sa mga post ng mga tao, nalalaman natin kung ang mga nagpo-post ay may pananampalataya o wala, sapagkat nakikita natin ang katotohanan. So, unang bagay na gusto nating bigyan pagpapahalaga sa katangian ng isang totoo at buhay na pananampalataya, number 1, genuine faith is not indifferent but involved. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, ang katunayan ng pananampalataya, hindi yung going to church, hindi lang yung pag-pray. Anyone, pagpunta sa simbahan, marami naman nagpupunta sa simbahan. Pag-pray, yung ating mga kababayang mga Muslim, nag-pray din naman. Di ba? Pero, titignan natin. Ano ang ginagamit ni James na panuntunan upang masabi na ang pananampalataya mo at pananampalataya ko ay buhay at totoo? James 2:15. If a brother or sister be naked and destitute of daily food. Kung ang, sa Tagalog kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw. And then, sa verse 16, tutuloy ko lang. And one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, ako'y magpapainit at magpapakabusog at gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Ano po, mga kapatid, ang katangian? At ang totoo at tunay na pananampalataya isinalarawan sa atin ni James. It's not, yun bang, alam mo, sa ating kapanahunan, maraming tao ang nangangailangan. Maraming Kristiyano ang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Maraming tayong kababayan na nagkukunwa-kunwarian na tumutulong pero hindi naman talaga totoo. Di ba? Ang sinasabi lang dito ng Panginoon, ang buhay na pananampalataya ay nakikita sa mga tao na may pangangailangan at hindi ka nagbulag-bulagan, hindi ka nagbingi-bingihan, bagkus ikaw ay naging daluyan ng pagpapala upang ang pangangailangan ay kanilang maranasan. So, kung ating babasahin ang talata rito, mga binasa natin kanina, di ba? Hubad yung kapatid, nanghihingi ng tulong. Pagdating sa basa mo, God bless you, I will just pray for you. Tanungin ko kayo. Kung babasahin mo ang James 2:15, James 2:16, ano ang missing? What is missing? Alam niyo po, nung binabasa ko, you know what is missing? The proof of a genuine faith. And in this case, the proof of a genuine faith
can only be experienced through real food and real clothes. Okay? Simple-simple mga kapatid. Simple-simple. Ang pananampalataya na totoo, nakita dito. Hindi dahil tinuro mo ng doktrina, pinagpray mo, nag-fasting ka, dahil ikaw ay dinala mo sa simbahan. Hindi po. Nakita mo lang pagkain, binigyan mo. Nakita mo walang damit, binigyan mo. That's the proof of a genuine faith. Hindi tayo indifferent sa mga taong nangangailangan. Hindi tayo umiiwas sa mga taong nangangailangan. Kaya nga may pangangailangan yan. Dahil tayo ang sasagot, tayo ang pinadala ng Diyos upang ang kanilang pangangailangan ay mabigyan ng kalutasan. Ano sabi sa 1 John 3:17? Ito po, mas malalim ito. But whoso hath these words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Sa Tagalog, datapot ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Di ba? Oh. Paano natin sasabihin na sa mananampalataya, parang wala namang puso. Parang hindi naman, dead man lang siya. 1 John 3:18, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Sa Tagalog, bumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. So, your belief and our behavior goes together. Our doctrine and our duty are connected to each other. Ang binigyan pansin mga kapatid, yung mga bagay na, ay sabi ko sa inyo kanina sa simulan natin, practical Christianity ito. Hindi po ito theological, practical ito. Dahil ang practical Christianity is Christianity every day, or ang practical Christianity, this is the Christianity how we live our lives one day at a time. Okay. Sige, tuloy tayo. Number 2. Genuine faith is not independent but in partnership. Ang totoong pananampalataya hindi nag-iisa. Kung hindi, lagi siyang may kasama. Alam niyo, ito talata minsan ginagamit namin sa kasal ito eh. Yun bang, what God hath joined together, let no one divides or let no one separates. Alam niyo po, sa Biblia, meron palaging mga katuruan na has two sides, heaven and hell. Di ba? Faith and works. Love and hate. So, palaging may magkasama yan. And then later on, pag-uusapan natin yung mga bagay na yan, sinner and saved, di ba? Sin and holy life. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang mga bagay na yan. James 2:17 says, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Sa Tagalog, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So, mga kapatid, yes, we are saved by faith alone. Okay? But, it doesn't mean that faith must stand alone. Faith without works, salvation. But after salvation, faith must produce work. Yan ang ating sinasabi
sa banal na kasulatan. Para bang ganito? Faith and works go together like a horse and a carriage also. Diba? Nakakita na kayo ng karitela. Yung karitela hindi tatakbo, nawala yung kabayo. Oh. So, dapat laging magkasama. You can't have one without the other, mga kapatid. Pag sinabi mong may pananampalataya ka at wala namang gawa, sa totoo lang, wala kang pananampalataya. Okay? Dissolve. The partnership and faith dies. Pag nawala ang bunga sa pananampalataya, yung partnership at yung pananampalataya, sa totoo lang, patay talaga. Patay talaga. Faith was never designed to dwell alone. Separate from the partner that proves its existence. Ang pananampalataya ay hindi ibinigay ng Diyos sa atin na nag-iisa. Dahil ang totoong pananampalataya dapat magbunga ng mabubuting gawa. Upang ang gawa o ang mabubuting gawa ang magpapatunay na ikaw at ako ay merong totoong pananampalataya. Hindi ang tao ang magsasabi ng iyong pananampalataya. Ang bunga ng iyong mga gawa, ang bunga, yung mga gawa na bunga ng pananampalataya ang magpapatunay na tayo ay merong totoong pananampalataya. Pangatlong bagay, mga kapatid, genuine faith is not invisible but on display. James 2:18. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Tagalog, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Hindi po natin pwedeng sabihin, oh, wag niyo akong i-judge. Wag niyo i-judge ang pananampalataya ko. Hey, God knows my faith. Oo, wala tayong problema doon, mga kapatid. Kaya lang, ang totoong pananampalataya, hindi siya dapat hindi nakikita. Ang totoong pananampalataya, kahit itago mo, makikita. At ipinakikita at nagpapakita. Yan ang kagandahan ng pananampalataya. Kahit itago mo yan. Di ba? The word show. Doon sa ginamit natin, show me thy faith, sabi ni James. The word show means to bring to light, to display, or exhibit. James' whole point is that if it doesn't show, you don't have it. Napakasimple, mga kapatid, ano? Sinabi ni James, ipakita mo. Pag hindi mo ipinakita, ibig sabihin, sa totoo lang, talagang wala. James is telling us, mga kapatid, that katulad ng ating title, faith without works is dead. Sa ayaw at sa gusto po natin, ang pananampalataya mo at pananampalataya natin, yan ay makikita. Lalong-lalo sa ating kapanahonan ngayon. Ano ang reklamo ng tao ngayon? Walang pagkain, ang kalusugan, walang trabaho. Oo, mga kapatid, huwag tayong matakot.
Ang taong may totoong pananampalataya, hindi kinatatakutan yan. Ang taong may pananampalataya, hindi tayo nakatingin sa mga material na bagay na yan. Tinitingnan natin ang Panginoon. Di ba? Talagang, yan ay mga bagay na bunga ng ating pananampalataya. And nonetheless, genuine faith is not intellectual, but from the heart. Ang totoong pananampalataya ay hindi dito nagmumula. Dito sa puso nagsisimula. James 2:19, thou believest that there is a God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Sa Tagalog, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti. Ang iyong ginagawa, ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Ano po ibig sabihin? Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam natin tungkol sa Diyos. How deep you are sa iyong kaalaman sa Diyos. Pero kung yung iyong kaalaman hanggang sa isip lamang at hindi sa iyong puso, sabi ng Biblia, even the devil believes that there is a God. Ano pinagkaiba? Ito pa nga pinagkaiba eh. Sabi nga dyan, just the name of God, just mentioning the name of God, the devil tremble. So, banggitin mo lang ang pangalan ng Diyos, sinangingig ng Diablo, tayo. Diba? Kaya, mahalaga. 2:20 ng James, but wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead? Datapwat, ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Masyadong malalim Tagalog niya, no? Ibig sabihin, faith without work is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang kabuluhan. Anong ibig sabihin? If you take away the element of application, you're left only with mere intellectual assent, which neither glorifies God nor helps the person who possesses it. Kung ang ating kaalaman hanggang kaisipan lamang at hindi naman ginagawa at walang aplikasyon, hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi nakakatulong sa tao na meron ito. Di ba mga kapatid? Ayan, marami kang alam. Wala namang application. So, ito po ang gusto nating bigyan pagpapahalaga tungkol sa faith series po natin. Panahon upang usisain din naman natin ang ating mga sarili. Panahon upang tayo din mismo ay malaman natin kung tayo ba ay nasa pananampalataya. And we thank the Lord for our people. For the past few months, talagang nakita po natin yung generosity, nakita natin yung ating mga kapatid sa likod ng mga pangangailangan ay hindi nakakalimutan na we bring back to the Lord yung kanyang yung share, yung tithes, yung ating mga offering. Tapos patuloy pa po yung ating mga fundraising sa ating mga pangangailangan, sa ating pagtulong. Kailangan po natin yan mga kapatid. Dahil, alam naman natin, when we claim that we are Christians, the people around us are watching us. Binabantayan tayo. Tinitignan tayo. Totoo ba? As we close, let me share to you 3 principles that we could learn from this topic. Number 1, when there is separation, there is death. Pag ating ipinaghiwalay ang pananampalataya at ang gawa, merong tinatawag na kamatayan. Di ba? Sabi natin,
Di ba? Pag may funeral service, pinaliwanag natin, death meant separation. Okay? Body, soul, naghiwalay, ang spirit. So, pag hiniwalay mo ang gawa sa pananampalataya, ibig sabihin, patay ang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi totoo ang pananampalataya. Kaya kung walang kabanalan, walang kalinisan ng buhay, walang puso sa gawain ng Diyos, meron po yan. May kamatayan talaga dyan. Yes, faith cannot be seen. But you can always see its result. Totoo. Kailanman hindi natin makikita ang pananampalataya ng isang tao. Hindi niya makikita ang pananampalataya ko, hindi mo makikita ang pananampalataya niyo. Kaya nga lang, ang pananampalataya mo at pananampalataya ko ay binabatay natin sa mga resulta, sa mga bagay, sa mga bunga na ating nakikita. Number 3, genuine faith is involved. Is yours. Genuine faith is partnership. Is yours. Genuine faith is displayed. Is yours. Genuine faith is from the heart. Is yours. As I close, let me say these things. Remember, James isn't saying that our salvation is dependent on our works. Ulitin natin Hindi sinasabi ni James na ang kaligtasan mo at kaligtasan ko ay nakabatay sa ating gawa. Nor, he is trying to make us produce more works out of guilt or fear. Hindi rin niya sinasabi na kailangan nating magbunga, ng maraming bunga, para walang guilty feelings o para tayo takot. Hindi yan. He's only questioning those who claim to believe in Christ, but whose lives never show any evidence of that faith. Ang kanyang tinutuunan lamang ng tanong ay yung mga tao na nagsasabi na sila ay mananampalataya sila na kay Kristo, kaya nga lang yung kanilang buhay naman hindi nagpapakita ng mga bunga ng pananampalataya. If you say that you are saved, why doesn't your life show it? It's a fair question and penetrating one. James says, you'd better think about it. Your faith may not have a heavenly purpose. Ano ibig sabihin? Panahon na ating makita at ating matutunan, ating malaman na ang ating buhay ba talaga ay buhay. Baka naman walang pulso yung ating buhay spiritual. Pag walang pulso ang ating buhay spiritual, ang pananampalataya ay patay. Mga kapatid, we're saved by faith. Faith cometh by hearing. Faith must produce works. Next week, we will close our faith series on the topic, without faith, it is impossible to please God. How can you and I would become men and women of faith? Gusto natin. Ikaw at ako maging. Kasi we can only please God by faith. What does it mean? What does it mean? So ngayong umaga, mga kapatid, panahon upang ating usisain ang ating mga sarili. Ako ba ay tunay na mananampalataya? Ang buhay ko ba ay binago ni Jesucristo? Ako ba ay sumusunod sa mga katuruan ni Kristo? Ako ba ay alagad ni Jesucristo? Ako ba ay nangangaral ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang buhay ko ba ay binago, nilinis mula sa kasalanan? Ito ang panahon na dapat nating kilalanin na ang pananampalataya na walang gawa ay hindi tunay, hindi totoo, at hindi pananampalataya na itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa puso ng aming mga tagapanood, ng aming mga kapatid, ng aming mga kaibigan. At patuloy, Diyos, na mangusap ka sa aming buhay. At patuloy na kami ay iyong palaguin sa pananampalataya. At alam namin, Panginoon, ano man ang nangyayari sa aming paligid ngayon,
nakikita po namin, hindi mo kami pababayaan. Patuloy na kami magiging daluyan ng iyong pagpapala. Ito Diyos ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and Amen.